Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga nangyayaring galawan sa market na hindi lang basta price action, kundi yung mga under the hood signals na ginagamit ng mga tunay na traders at saka investors. Kaya alamin po natin ang isang malaking balita na parang hindi po napapansin ng iba. Bumagsak ng napakalaki po ang supply na XRP sa mga centralized exchanges. Ito ay hindi po simpleng fluctuation. Ito ay may epekto sa supply dynamics, liquidity at sa potensyal na galaw na XRP sa malapit na panahon. Kaya ang tanong natin ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin? Ano ang kailangan nating bantayan? At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang eksaktong nangyari sa supply na XRP sa mga exchanges. Base po sa on-chain data ng Glassnode, bumagsak ang hawak na XRP sa mga centralized exchanges mula 3.95 billion nitong September 21 papuntang 2.6 billion lamang nitong November 27. Mahigit 45% decline ito sa loob ng 60 days. At kung iisipin natin, hindi po ito normal na galaw lalo na kung regular retail traders lang ang gumagalaw. Ang pagbaba ng exchange holdings ay nangangahulugan na mas maraming XRP ang inilipat sa mga private wallets, cold storage, o kaya sa institutional custody solutions. Ibig sabihin, mas konti ang token na available para sa immediate trading environment. At dito, nagiging interesting ang usapan. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang pagbaba ng supply sa mga exchanges? Sa market psychology, tuwing nababawasan ang supply sa mga exchanges, madalas itong nauugnay sa reduction in sell pressure. Kung wala sa exchanges ang token, hindi siya agad maibibenta. At kung lumalabas sa XRP sa trading venue, ang mindset ng mga holders ay pangmatagalan. Ito po ang dahilan kung bakit ang mga analyst ay tumatawag dito ng accumulation scenario. Kapag sa XRP ay hawak ng mga long-term holders, mas nagiging illiquid ang market side ng sell wall. Ito ay pwede pong magpabago sa price reaction tuwing may papasok na bagong demand at dito pumapasok ang tinatawag na sensitivity ng market sa supply shocks. Ngayon ay sino po ba ang posibleng gumalaw? Retail o malalaking players? Karamihan sa mga reports ay nagsasabing ang scale ng withdrawal ay hindi typical sa retail. Ang mga retail traders ay kadalasang nagwi-withdraw paunti-unti at kahit sabay-sabay, hindi nila kayang magdulot ng 1 billion o multi-billion token outflows sa 60 days. Kaya pumasok sa usapan ang possibility ng mga whales at institutional accumulation lalo na pagkatapos ng mga spot-based investment vehicles. Kapag institutional money ang pumapasok, ang galaw ay structured, private at hindi agresibo sa market execution. Ito po ang naglalagay ng pressure sa available liquidity habang ginagawa itong scarce pero strategic. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito sa liquidity at saka price behavior? Ang pagbaba ng reserve sa exchange ay hindi po automatic price pump. Pero binabago po nito ang microstructure ng order books. Kapag mas konti ang XRP sa sell side, mas madali umakyat ang price kapag may new demand wave. Ang liquidity resistance layer ay nagiging mas manipis at ang market makers ay napipilitang mag-adjust sa bagong liquidity profile. Ang malalaking sell orders ay hindi na madaling i-execute, kaya kadalasan nagre-resulta sa slippage o mas mataas na pricing. Ito ay magandang senyales para sa mga nag-hold kay XRP or mga token.
dahil unti-unti pong lumilipat sa mas stable na holding environment ang supply. Ngayon, ano naman po ang mga caveat at bakit hindi ito palaging bullish? Importanteng tandaan na ang Glassnode data ay nakabase po sa exchange address clustering. Posible na ang pagbaba ay operational lamang, tulad po ng paglipat ng assets mula hot wallet papuntang cold wallet ng exchange. Ito po ay hindi accumulation. May pagkakataon na ang mga institutions ay gumamit ng off-chain settlement kung saan hindi agad lumalabas sa metric ang movement. Kaya hindi natin pwedeng sabihing garantisadong bullish. Ito po ay signal lamang. At tulad ng ibang on-chain indicators, kailangan laging sinasamahan ng price action, volume profiles, at saka real-time sentiment. Ano naman po ang sinasabi ng mga analyst tungkol sa trend? Maraming analyst ang tumitingin sa pagbaba na ito bilang parte ng patuloy na narrative na XRP. Sa mga nakalipas na buwan, patuloy ang pagpasok ng mga institutional exposure dito sa ecosystem na Ripple, mula po sa cross-border payments hanggang liquidity on-demand infrastructure. Kapag kinumbine mo ito sa pagbaba ng supply sa mga exchanges, nagiging malinaw yung ideya na maraming long-term holders ang ayaw ng makipaglaro sa daily swings. Mas gusto nila ang secure custody at strategic accumulation. Sinasabing unusual ang scale at bihirang makita ito sa mga token na hindi inaasahan ng market na may malaking galaw. Ano naman po ang dapat nating bantayan moving forward? Ang pinakamalagang bantayan po natin ay ang future reserve reports at saka trading volume. Kapag patuloy po ang pagbaba ng supply ni XRP sa mga exchanges at sabay may papasok na demand, kadalasang nauuwi ito sa strong upward reaction sa presyo. Pero kung magre-reverse ang reserves at magsisimulang bumalik sa mga exchanges ang tokens, iyon po ay senyales ng pagbalik ng sell pressure. Para po sa atin, bilang mga traders at long-term holders, tingnan natin ang combination ng on-chain movement, price levels, at macro narrative. Dahil kung saan may supply constriction at institutional appetite, madalas sumisiklab ang mga malalaking moves o galaw. At bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Yan mga ka-crypto, hindi po garantiya ang pagbaba ng supply sa mga exchanges na tataas agad si XRP. Pero ito ay isang fundamental na pagbabago sa market structure. Hindi siya hype, hindi siya simpleng tweet, at hindi po siya simpleng retail FOMO. Kapag ang liquidity ay unti-unting nawawala sa mga lugar kung saan madaling ibenta ang asset, ibig sabihin ay may confidence sa future o hinaharap ng token. Kaya para sa akin, ang aking opinion po rito ay kung patuloy po ito at may kasabay na institutional interest, hindi po malabong maging trigger ito para sa isang major price rally ni XRP. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.